What's up mga katuka? So welcome back to our new video. Share po namin yung isa naming pinagkakaabalahan sa pang-araw-araw naming pamumuhay. And this is it. This is the day because today we're going to the farm. So yun nga po pala, pupunta tayo sa bukid na inaani ni Papa para tayo'y umani no. So exciting. Excited na ba kayo? Tara, explore tayo. Di naman ganun kalayuan yung pupuntahan natin, pero nga hindi ganun kagandahan yung daanan kasi ilang araw ding umulan dito. And finally, we're here. At yan, kung makikita nyo, nandyan yung malakasan niyang motor. Hoy, wag ka. Talo ka niyan. Bagay lang pala. Yan, tayo na sila oh. So, bali ilang linggo na din itong na-delay bago po nila inani. So, nakailang balik-balik po kami dun sa may-ari ng Halimaw. So, kahapon po, pumunta ulit kami doon para po alamin sa kanila kung mapupuntahan po ba yung ating palay. Dahil malapit na po silang matukol. Kumbaga ay masosobrahan na po sila sa tuyo. Ayan. So, yung katoks nyo, masyadong curiosity. Gustong puntahan yung... Yoo! Finally! May pambigas na ulit kami! Yan. Oh! So, ayun. Ay ko. Sumasabit yung ano ko dahil dito sa barit. Yan yung daw na to. Pag nahiwa ka po niyan, ako, tutubo yan. Nakakati pa niya. Ay! So ngayon, hindi pa natin alam kung... Uy, napakagago talaga. May tililing ka daw. May tililing ka pala eh. Ayun o, ayun. Ay, bawal ata yun. Pwede yan. Ito ba yan? Okay lang yan. At sa puntong to, dito na nga namin napag-usapan kung gaano nakaka-amaze yung mga machinery sa panahong to. Pero nakakalungkot nga lang din since nung dumating to sa Pilipinas, nawala na rin ang opportunity yung mga magsasaka natin na makapagtrabaho pa. Disclaimer lang din po, hindi po kami against sa mga machinery. At dito na nga po nagkakabiroan na kami kung ilan lang aanihin natin. Ha? Sampo! Kala ko nga, 8 lang pa eh. Kala ko nga 5 lang eh. Nakasampu ka naman pa eh. Kala ko 8 lang. Paano? Yan yung... Wala eh. Sa puntong to, dito na nga po kami nagpaplano para sa next na sakahan. Imagine nyo yan hindi pa tapos nga anihin pero nag-iisip na kami or nagpaplano na kami kung paano at ano ang gagawin namin sa susunod na sakahan. Lalo na tag-araw na din. At sa di inaasang pagkakataon nga po, napuwing yung ating operator ng Halimaw. Kung mapapansin nyo nga po, lumapit na si Papa para kausapin yung operator ng Halimaw. And dito po namin napagtanto na simula po pala ng itinanim or ibininhi yung palay, magbibilang ka ng 112 to 115 days bago siya anihin. At sa kadahilanan pong kapag hindi po hinog yung palay, may tendency pong hindi humiwalay yung mga mura or mga hilaw pang palay dun sa pinakakatawan niya.
which is hindi po kayang gawin nyo ng halimaw. Gayunpaman, nagkaroon po kami ng karagdagang kaalaman tungkol sa pagsasaka. Meron din pong sinuggest yung operator ng halimaw kung sakaling magka-hybrid kami sa tag-araw. Dito na nga rin po sinabi ni Kuya Amang na nasa kasarapang pagkahinog pa lamang ang palay natin. Ilang beses nga din po kami nagpabalik-balik sa may-ari ng halimaw para po magpa-schedule. Kasi nakaschedule po talaga siya nung 20 pero dahil nga po nasira daw po yung halimaw nila, hindi na nila napuntahan yon. Ilang beses din po kami nagpapabalik-balik dun sa operator ng halimaw kasi nga po para may reschedule ulit yung pagsasaka or pag-ani. Kasi nga po yung lugar na pinagsasakahan po ni Papa ay malapit po sa sapa at meron pong tendency na kapag napuno po yung sapa na yun mag-overflow po papunta po sa mismong sinasakahan niya na pwede pong maging rason para lumambot ulit ang lupa at hindi po maani yung palay natin. Maya pa nga po napansin ni Kuya Amang yung sako natin medyo magapok na or luma na. At isa pa pong problema dito is yung sako natin may capacity lang siya na 40 kilos which is hindi po dapat 40 kilos kapag palay dahil ang palay po natin ay may capacity na 50 kilos. Yun po kasi ang pinaka maximum weight ng palay or isang sako. Kung sakali naman pong nakapos yung sako ng nagpapaani, meron naman pong nakaprovide na extra po yung operator ng halimaw para po dun sa palay. Hindi ko nga lang din po sigurado kung yung inoffer nila na sako is mababayaran namin kasama ng payment dun sa halimaw. Pagdating naman po pala sa bayaran, hindi po pera, kundi po per sako po na palay. At depende pa rin po yun kung ilang sako po yung inani nyo. Ngayon naman po ay bibilangan na natin kung nakakailang sako na tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Continuously counting, we've got 46, 47, and 48 sacks of rice and still counting. At kung kanina nyo pa nga po sila napapansin, sila po yung pumuputol sa mga excess na palay na hindi natatamaan ng halimaw. Yung po yung purpose nilang mag-asawa. Yes po, mag-asawa po sila. Yung naka-green po is siya po yung babae. Diba nakaka-amaze, babae, nagtatrabaho sa kabukiran. Although naranasan ko din naman po yung gumapas at magtanim, which is nakaka-proud po siya na naging experience namin nung bata kami. And proud po ako na isa ako sa anak ng mga magsasaka. Kaya po sa lahat ng magsasaka dyan, proud po kami sa inyo dahil kung walang magsasaka, paano na? Nga pala katuks nyo, daig pang sundalo sa pagbabantay sarado. Masayang-masaya naman, pero totoo, pagod na yan.
At yun, meron na nga po tayong 49, 50, 51 sacks of rice. And finally, 52, 53, 54, 55 sacks of rice and 1 pail of rice. Ito po ang kabuuhan na inani namin. Akala nyo po marami, no? Nagkakamali po kayo. Kasi meron pa pong kukunin dyan na pambayad sa halimaw, bayad sa traktora at sa puhunang nautang ni Papa. Share ko lang din po, hindi po lahat ng magsasaka uuwing masaya. Yung iba po, aanihin pa lang yung palay nila pero kompyutado na kung magkano na lang or ilan na lang ang matitira. Wala naman po sigurong naging matagumpay sa umpisa. Sa lahat ng trabaho, dugo at pawis ang pinuhunan nila. Ang bawat butil ay mahalaga, kaya huwag kang mag-aksaya. Mga magsasakang nagsumikap, sisidlan lamang ay mapunan. Kaya sa hamon ng buhay, huwag kang susuko. Dahil makakamtan mo rin ang tagumpay. Hindi mo man yon makamit ngayon, lagi mong tatandaan, marami pang bukas. Kaya mga katuks, hanggang sa muli, paalam!